Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Edwin Hamora. Sabi niya, breaking. Abante was not able to advance. So hindi siya nakaabante. Because he's just second placer. This is not showtime that the first runner-up has entered to the next round. Ha 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 ha. That's why his princess daughter is frowning. No consolation prize. Ang saya. Just because you lost with feelings doesn't mean you get to win by technicality. Okay? Bye-bye. So, isinare ni Edwin Hamora ang post ng Batas PH. Sabi dito, Supreme Court strikes down second placer rule. Nako, matindi ito dahil desisyon ng Supreme Court. Basahin natin ha. The Supreme Court in Bank has abandoned the second placer rule as it held that there is no legal basis for proclaiming the second placer in elections when the winning local elective official is disqualified or ineligible. Instead, the rules on succession in cases of permanent vacancy as stipulated in the local government code shall be applied. Nabasa ko itong desisyong ito ng Supreme Court tungkol sa Maguindanao. Governor Alipax Mangundadato, na kulang siya ng residency pagiging governor, ganun na hindi ko na lang ma-summarize. Basta yun ang basihan ng in-bank decision na ito ng Supreme Court na yung second placer doon sa Maguindanao na election na hindi pwedeng uupo. So, wala daw legal basis. Ang masunod yung local government code. So, hindi ko na-research kung ano ba ang sinasabi sa... So, meaning, si Congressman Abante, siya man ang second placer. Na-disqualify si Congressman-elect Joel Oy sa citizenship issue. So, dahil sa desisyong ito ng Supreme Court, ay sorry na lang. Instead na umabante, lalong umatras. Magbasa lang tayo sa mga comments ha. Eden Trinos, oh loko. Flor de Len, baga walang himala. Panatik, buti naman. Jan Sacateño, so sino ang papalit? Tingnan natin. Hindi ko rin alam sinong papalit eh. Bakante nga eh. Yan, there will probably another election. Yeah, election again. Yun. Special election. Tama. Special election. It abroad. Lol. Is it true that she was fired as spokesman as HOR? Also, the nerve, if she is... So, hindi ako sure nito based sa mga comments na nabasa ko, agree, special election para ma-determine sino ang uupong congressman sa 6th district ng Manila. So, antabayan na lang natin ang further details dito. Hintayin din natin ang pahayag kampo ni Congressman Abante kung anong masasabi niya. Then of course, COMELEC. But alam niyo naman, ang desisyon ng Supreme Court, yun ang nasusunod palagi. Hindi mo talaga mabali. Parang kung nagsalita ng Supreme Court, yun na yun. Is the highest arbiter ng Okay. So, speaking of Princess Abante, yung nakakahiya ba or kulang sila ng coordination. Yung sinabi niya na hindi daw ang House of Representative daw
hindi nag-file ng administrative or criminal complaint against kay BP. Yun ang pahayag niya eh. Ay, napilitang nagsalita si Ombudsman Martires na ay kung hindi kayo nag-file, bakit kayo nag-furnish sa aking opisina ng committee report ng good government? Ano yun? Sabi niya. Anong purpose niyo? Pinadala niyo ako para scratch paper, para souvenir, para ano kay ay wala naman pala kayong plano na magsampa ng kaso. So, nakakaya yun. Hindi sila nag-uusap. So, nakakatawa pa tuloy. But, makita nyo ang Office of the Ombudsman dahil nakatanggap siya. That's a formal document. Ang SOP is pasagutin yung nasasakdal. Kaya nagkaroon ng order ang Ombudsman, pinapasagot kampo ni BP Sara tungkol sa, ang daming kaso, patong-patong, lahat na lang na pwedeng kaso. Binilang ko parang siyam. Doon is plunder, pa, betrayal of public trust, bribery, so lahat na lang ng kaso inilagay doon. But anyway, you cannot put a good man or woman down. So, bahala na ang mga yung kaibigan ko nga, si Chris Torres, sabi niya, Sir, grabe naman ang ginawa ng HOR. Daming kasong isinampa kay BP Sara. Sabi ko, don't worry. Kayang-kaya ng mga abogada ni BP Sara. Yung 16 lawyers niya sa impeachment court, sila na rin ang aasikaso niyan. And may nagtatanong din, ba't kaya ni BP Sara magbayad ng ganong kadami ng abogado? O remember, yung husband niya is abogado, may sariling law practice. So, wag na kayong magtaka kung ganyan. Ibig sabihin, maraming handang dumupinsa kay BP Sara, kaya wag na kayong magtaka sa dami ng kanyang abogado. Okay? So, good luck na lang po kay Congressman Abante kung makaupo ba siya o hindi. With this development na may ruling na ang Supreme Court, second placer, hindi pwedeng makaupo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan, bahay ang tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Lansang on dito, ikolektor no, lansang no. Bali na kambing yung nakam. Wala na lang. Wala na lang. Pare ba? Uy, kaya kainin. Uy, salamat. Ginuubed ka. Walang kita na lang. Nalangin manigid din sa ito. Bisa sarap yung pag-asawa. Pero sa namin tingali. Salita ano pa? Patuloy na takpa din yan. Tapao, kayo din yan. Baka... Ay, padulot. O karon niya ate, nakabalay na gyud mo oh, nindot na gyud kain yung atop. Salamat sa Ginoo sa nagtabang. Sa nagtabang. Nautunta nga madugangan pa. Napay kulang. Nautunta nga magpadayon ni kay dagan pa ang nanginanglan sa tabang nga panay panalangin. Salamat Salamat sa Ginoo sa naghatag. Sama sa amuang nga kung walang tabang di man makabalay. Tungod sa kalisod di pagid mi kabalay. Dagan among trabaho, mangurnal mi di mi makapalit og sen kay igo ra ipalit sa konsumo.
Oh, lagi. Kabalay gid mi kay nay sinya hinabang. Nay panalangin. Panalangin, salamat sa Ginoo. Oy, sige, salamat kayo ya, te. Oh, nindot na gid kayo ang ilang atop.